Merong tinatawag na Marcos Gold. Marcos Gold. Ginto. Gold. Oh, yung Marcos Gold na yan, nagkaroon dati ng beneficiaries na listahan sa buong Pilipinas. Na kung sino man ang pipirma doon, sila ay makatanggap pag once na mailabas na ng Bangko Sentral or yung mga reserves na gold na yun. Nilabas daw po ito sa kanila. Is that the reason why na parang they can buy everything? Para may nagsabi na rin sa akin, parang binenta na ang mga ginto natin. Wala na tayo. Binenta ng mura. Yun ang alam natin. Yun ang umabot din sa akin. Pareho tayo. Parang ganon. Hindi mo dapat binenta yun. Di dapat binenta. Hindi dapat binenta. Napakamura daw ang Baka benta. nag-cash Kung totoo out. yun, ha? Hindi ko sinasabi Baka totoo. nag-cash out na. Kung may papayo tayo sa ating mga taong bayan, sa mga opisyal ngayon na nakaupo, ano pong pwede nyo maging mensahe sa kanila sa nangyayari? Ang nangyari ngayon, ang masasabi ko lang po, huwag tayong matakot, magsalita, sabihin natin ang totoo, hanapin natin, iharap nila sa taong bayan ang mastermind, sinong gumawa nito, tinuturo na ng tao eh. Bakit ang ngayon? Ang yawa, ikulong kasuhan to, kasaon na. Nilalaglag na niya yung mga kasama niya. At yung mga ginamit. Sino mga ginamit? Contractors, engineers. Mga engineers, hindi gagawa yan kung hindi sinuro sa kanila. Pinagagalitan na nga sila kung hindi nila implement eh. So ginamit lang ito, mga ito. Paano na yung mga nakinabang? Hindi niya sinabi. Siyang mga nakinabang? Nasaan mga nakinabang? Nakalisa sa ibang bansa. Hindi niya minimension. Minention lang yung pinsambu niya. Nataranta na. There was a time na ating mga presidente ay humarap din sa paglilitis. Sa tingin nyo, si President Marcos ay haharap din sa paglilitis sa mga bagay na hindi pa napapatunayan? Lilitisin. Makukulong yun kung lilitisin, palagay ko. So hindi na Alam ousting. mo, ang ating bansa, kaya magulo, nawala na yung mga real opposition. Like sila Senator Ninoy Aquino, Senator Jerry Rojas, sila Senator Tanyada. Yan ang mga totoong oposisyon. Nagsasalita, hindi nabibili. Dito, mukhang natatahimik na yung mga iba eh. So, nananawagan ako sa mga senador na magpakatao kayo, sabihin yung totoo. At least, ako baka may naiwan pang senador na matino. Kaya sa susunod na eleksyon, mamili po kayo ng senador na hindi basta-basta. Na talagang may prinsipyo. So ano nangyayari? Wala nagsasalita. Pakukulong kayo, sabi niya. May mga bagay pa ba na dapat malaman ng ating taong bayan na ang inyong mga information na dapat makarating din sa kanila na hindi namin alam? Marami. Pero mahirap naman sabihin lahat dito. Amen. Oh. Pero may mga tanong ang ating mga media ngayon. No? So, imbitayin natin ang ating mga kaibigan dito sa ating mga media outlets. You can have your 2 questions. Kindly state your name and kung anong broadcast agency o radio station yung question ninyo for Manong. Ayan. Rinig mo lang, Manong. Hello, good afternoon po, Governor Chavit. Sininyo po from Hataw. Sir, tanong ko lang po, maraming investigasyon na gaganap ngayon about corruption, flood control mess, sa Senado, sa Congress, sa Ombudsman, sa ICI. Sa tingin nyo, alin na ba rito ang makatotohanan at totoo talagang investigasyon? O meron ba? Kung gobyerno mag-iimbestiga, hindi masusolba yan dahil sila ang problema eh. Sila ang problema, paano nila imbestigahan sarili nila? Nagpapagod lang po tayo kung gobyerno ang magsusolve yan. Kagaya sabi kagabi ni Presidente, solve na lahat. Makukulong yan. Wala nang kaligayahan. Paano? I don't believe that this problem will be solved by the government. That the problem is the government.
Are you saying na ito ay isang teleseryeng script lamang ang lahat? Ano yun? Oo, pero gawa ng pelikula ito. Magandang, mahaba ito. Pero sino kaya nag-finance ng movie na yan? Marami ang pipilas yan kung gagawin movie. Thank you. Follow-up question, okay na? Alright. Magandang tanghali po, Governor Manong Chavit. Big Samintak po from Net 25. Sir, gusto ko lang malaman ang reaction po ninyo dahil sa Senate Blue Ribbon investigation ngayon, nagpadala ng video message mismo si Saldico from America na doon ay sinasabi niya na handa na niyang isiwalat lahat kung sino talaga ang mastermind nitong kontrobersiya sa flood control projects. Kaya daw siya kasi nagtatago, pinagbabantaan ng kanyang buhay. Totoo yan, maganda yan. Depende kung anong ituturo niya. Baka ituturo niya AI. Pero kung ituturo niya tunay, bigyan pa natin ang medalya sa Saldico dahil ginamit lang siya. Pero natatakot siya, baka mamatay daw siya, hindi pa siya nakakalapag ng eroplano. Magaya daw siya kay Benigno Aquino. Ibig sabihin, part of the script, yan. Pupunta ako pero papatayin ako, di na ako pupunta. Part of the script. Gov, Part of the teleserye yan. Gov, for soundbites lang para malinaw yung soundbites. Doon sa sagot po ninyo, doon sa sinasabi ni Montulfo na kabilang kayo sa financier ng destabilization. Nagtaka ako kay paring Ramon Tolpo kung inulit ito. Ulitin ko. Etong mga pangalan na ito, may nagsabi na. Panakot ito at bayaran yung tao nagsabi nito. Yung unang nagsabi bayad yun. Sino ba yung unang nagsabi, Manong? Meron naka-record. Naglabas ng Facebook niya. Meron na una. So, kinopya lang ni Ramon to, inulit lang niya. So, hindi ko alam bakit, anong rason na inulit niya ito. Okay. Siya lang ang nakakalam. Kung imbestigahan nila, bahala na sila. Kasama sa distraction yan. Sa Pero kakuha kulang. Okay na. Destabilization, kulang na. Kulang isang tao dyan. Dagdag natin. Alright, go ahead. Kawawa na ating bansa, mga kababayan. Nakakaya tayo sa ibang bansa. Bagsak na ekonomiya natin lahat. Wala Yes. lang gusto mag-invest dito. Nag-withdraw mga investor dito sa atin. Good afternoon po, Gov. Tanong ko lang po, naniniwala po ba kayo sa statement ni Pangulong BBM na may pakukulong sila before Christmas? Ano, no? Naniniwala ko daw kayo na may makukulong. Well, kung ikukulong nila yung mga maliliit, maski kulong nila lahat, wala yon. Yung malalaki, kulong nila, maniniwala ako. Sa ang ibig sabihin, meron silang makukulong. Hindi nga lang yung dapat makulong. Sasakripisyo na magsisino. Kukulong. Yung mga ginamit nila, Sa bilon-bilon na ba wala naman siya, eh? wala, hindi nagbigay or whatever. Malilit. Pwede makulong malilit. Pero malalaki, wala, I'm sure. Maniwala ko sa kanila kung ikulong yung mga malalaki na may alam. Thank you po. Alam mo, ang buhay ngayon, napakamura. Pwede ka ngayon, umupo ng isang tao, bigyan sila ng 10 million yung pamilya niya, willing siya magpakulong o mamatay. Pa? Sa ganung halaga lang. Sa bilyon-bilyon. Kaya maraming pwedeng magsakripisyo sa problemang yan. Yung ba yung sinasabi niyo, malilit na tao? Ano bang inaasahan niyo kay Mr. Romualdez? Ano bang dapat mangyari sa kanila? Maliban sa makulong. Hindi, I challenge him now. Pero para maniwala ang tao sa sasabihin niya, ipaupo sa lie detector, magsalita. Baka masunog yung lie detector. Naupuan kung... So, hinahamon mo sila na magpa-lie detector muna. Lie detector, doon siya upo, kung magsabi ng totoo. Ayun. So, narinig po ninyo, ha? Go ahead. Go, good morning. Believe na ako. Believe. Maniniwala ako sa gobyerno. Pagka ginawa niya lang yun. Pagsalitain, hindi natin sigurado kung sabi ng totoo. Upo siya sa lie detector. Sabi niya, malinis siya.
Oh, wala akong kasalanan. Sa lie detector. Good morning, Gob. Kung matatandaan niyo po, binigyan mo ako ng kopya ng mga ebidensya ng flood control at iba pang projects sa Ilocos Norte. Pero nito mga nakalipas na araw, parang answered prayer yata ang request mo, Gob, dahil nagpunta raw ng ICI sa Ilocos Norte at nag-imbestiga. Kaya lang, diniklara nila na wala daw anomalya sa mga projects sa Ilocos Norte. Anong masasabi mo? Adding insult to injury. Adding insult to injury. Aapat ang pinuntahan, mahigit kulang-kulang 200 ang flood control sa Ilocos Norte. Apat lang. Pero yung mga apat, may mga diferensya konti lang. Bago gawa nga yung mga iba eh. Pero meron akong ebidensya na kinunan sa mga ibang lugar. Puro sira-sira. Ganun ba mag-imbestiga? More than, less than 200 project. Apat ang pinuntahan. Sandali lang doon. Sandali lang sila. Balis na. Tapos, walang flood control. Ang nagsasabi noon, yung mga ininyero ng ginamit doon. Hindi, makulong sila eh. Hindi sila humingi ng tulong sa inyo. Para lang masabi na napagbigyan na ako, tinignan niya, hindi totoo sinasabi ko. Malinis. Malinis. Pero hindi nag-report sa inyo. Hindi humingi ng tulong sa inyo. Saan po ba yung mga tinutukoy yung project? Patingin nga, walang ganun. Sila yung pumili. Sila yung pumili. Meron. Ilalabas ko sa EDSA. Ayun, abangan nyo po. Ilalabas daw po sa darating na rally yung ating information. Last question po. Gob, may bala ka bang kasuhan? Kasi dalawang kontraktor lang kasi at ang Ilocos Norte ang top 3 sa lahat ng probinsya nakakuha ng bilibilyong project. May bala ka bang kasuhan yung mayor doon na kontraktor din sa Lawag at si Diskaya? Mabuti. That's a good question. Sila Diskaya nandun. Pero paborito nila yun. Pero mas paborito silang kontraktor. Konsehal pa lang, paborito ng kontraktor yun. Solo kontraktor ha, yung kampanya niya. Yung mayor ngayon na nilagay nila, tinasang kamay ni BBM. Yun ang kontraktor, konsehal pa lang. Bakit pinatakbo? Bakit ginagamit pa up to now? Wow. Tinaas, pinanalong mayor, billion sa binigay na project sa kanya. Wow. At Yun ang bawal. Bakit nila binigyan? Dahil matagal na nilang binibigyan yun ng project. So hindi inimbestigahan ngayon yan? Walang nangyari? Wala. Hindi lumabas eh. Paki-imbestiga nga po, ICI. Anong pangalan ko? Anong pangalan? Mayor Alcid of Lawag City. Mayor Absid. Alcid of Lawag City. of Matagal Lawag na City. kontraktor yun. Kapatid niya, kontraktor din. At marami akong alam dyan. Marami pa. Hindi ko sasabihin ngayon. So ikaw na lang ang puntahan ng ICI para matulungan mo sila. Ang ICI. Sila na lang pupunta sa iyo para matulungan mo sila sa pag-imbestiga. I doubt kung pupunta sila sa akin, sasabihin ko lahat. Hindi. Matagal ko na siya sabi, ICI, yung chairman mismo nagpipigil sa mga testigo eh. Etong binigyan namin pera, hindi, wag yan. Sabi niya eh. So parang nagkakalokohan na talaga. Niloloko lang tayo bayan. Oh yes, question. Gob Chabit, magandang umaga po. Si Nats Alforte po para sa ManilaIsTV.net. Tanong ko lang po, ikukumpara po ninyo mga sinauna pang bilang matagal na po kayong isang politician. Ano po ba pagkukumpara yung noon tsaka ngayon? Gaano ba kakorap yung noon tsaka ngayon, sir? Ito na po, bawat administrasyon, yun ang issue. Nag-umpisa pa kay President Quirino, 5,000 lang piso. Yung aridola niya, ginto raw, 5,000. Mayaman yung tao eh, tigabigan, mayaman. Yun lang kasi, yun ang issue. 5,000 lang. Ngayon, billion na. Ito nang, lahat ng administrasyon may diferensya. Pero ito na ang pinakagrabe sa lahat. Ito na ang hindi na dapat palampasin. Kung palampasin natin to, wala na mangyayari sa ating bansa, ninakaw ng kinabukasan ng mga kabataan. Kaya sinasabi ko nga, paalala ko sa mga kabataan, yung sinasabi ni ang ating national hero, Dr. Jose Rizal, ang pag-asa natin ay ang mga kabataan. So dapat kumilos sa mga kabataan para
may ligtas pa kung kasakali ang ating bansa sa kamay ng mga, hindi ko na alam itawag, ito mga Wala nang word na mahanap. wala akong word na mahanap. So, kung nanonood ngayon lahat ng ating mga Gen Z, kausapin mo yung mga Gen Z natin, Manong, anong masasabi mo sa kanila ngayon? Mga Gen Z, kinabukasan nyo to, huwag kayong pumayag, huwag kayong matakot. Kami, pinaglalaban namin to para sa inyo, hindi po para sa amin. Dahil di namin alam kung hanggang kailan kami. Baka rin bukas, patayin kami o mamatay. Pero ito, kinabukasan nyo to. Don't give up. Be brave. Kinabukasan nyo na itong ninanakaw nila. Palabasin nyo kung sino ang mastermind, sinong nakinabang, yun ang ikulong. Hindi yung mga ginagamit nila ngayon.